Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Tiniyak ang kahandaan sa posibleng tagtuyot. Yan ang MBC TV Network News ni Jackie Resio. Tiniyak ng National Irrigation Administration o NIA na nakahanda sila para sa panahon ng tagtuyot ngayon. Sa panayam sa programang 2x2, sinabi ni NIA Administrator Eduardo Guillen na nakapagpatayo na ang ahensya ng mahigit 2,500 na solar water pumps sa buong bansa. Tugon ito sa kapos na supply ng tubig sa mga dam at mga ilog bunga ng climate change. Ayon kay Guillen, mayroong mga kagamitan ng NIA para makita kung nasaan ang supply ng tubig. Ngayon din ay binago na nila ang cropping calendar upang hindi lubos na maapektuhan ng pagbabago ng klima ang anihan ng mga magsasaka. Kaya yung mga high dams po natin, may tubig pa po yan eh. Nakadalawang cropping na nga po kami, diba? Binago namin yung cropping calendar. Pansabangan, nakadalawang cropping na kami, mataas pa po yung tubig, ganun din po sa Magat. So wala akong problema sa mga ganun po. Kaya yung office ng ating Pangulo, di ba, sa atin na magtayo pa ng mga impounding dams. Kaya last week, katulad yun, nag-inaugurate na naman tayo sa Leyte, no? Meron naman tayong inaugurate na impounding dam doon. So talagang binibilisan namin ang construction ng mga ito. Samantala, paspasa na rin ang NIA sa pagpapatayo ng Balog-Balog Dam sa Tarlac na makapagpapatubig ng mahigit 32,000 hectares ng lupain. Sabi ni Guillen, target nilang matapos na ang proyekto bago matapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos sa taong 2028. Yan po, naka-full blast po kayo na katunyan kay Jerry. Ang target po namin dyan is 2028, ano? Alam niyo yung Balog-Balog Dam na yan eh. Ang dami ng winasak na tahanan yan. Ang dami ng matang pinaluhan yan. Balog-balog. Dalawang presidente na po ang galing ng Tarlac, hindi nila natapos yan. Pero ngayong si Apo BBM ang President Ferdinand Marcos Jr. at Presidente, ang bilin niya sa akin tapusin yan. Kaya halos hindi na kami natutunan. Pag tignan niyo yung trabaho namin doon, nag-double shift, triple shift kami doon. Kahit gabi may gumagawa. Malaki ho ba yan? Kasi gusto namin matapos. Laki niyan eh. Malaki ho ba yung balog-balog? Kaya pala. Po yan, nasa 32,000 hectares po ang kayang patubigan. Kayang patubigan. Para sa MBC TV Network News, ito si Jackie Resio ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ERC pinahinto ang disconnection ng kuryente mula Mayo hanggang Hulyo. Ipinag-utos ng Energy Regulatory Commission ang pansamantalang suspensyon ng disconnection sa mga residential at non-residential consumers na hindi pa makakapagbayad ng kanilang electric bills mula Mayo hanggang Hulyo. Papayagan din ng ERC ang installment payment scheme na hanggang 3 buwan upang mabigyan ng mas flexible na paraan ng pagbabayad ang mga consumer. Sakop ng pulisya ang mga konsumo na hindi lalampas sa 200 kWh kada buwan kung saan maaari ring hatiin sa 3 hulog ang bayarin. Ayon sa ERC, layunin ng hakbang na mapagaan ang epekto ng mataas na singil sa kuryente na dulot ng tensyon sa Middle East na nakaapekto sa presyo ng enerhiya. Dagdag pa ng ahensya, ang bayarin sa distribution utilities na hindi mababayaran agad ay maaaring ipasa sa mga power generators upang maibsan ang financial burden ng mga consumer. Nilinaw ng ERC na bahagi ito ng emergency measures upang matiyak na hindi mawawalan ng kuryente ang mga consumer sa gitna ng pagtaas ng presyo ng kuryente. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.